Makalimutan mo na yung X mo, huwag mo lang kakalimutan itong X-curve concept na tinuturo ng IMG. So tinuturo po ng concept na to na may dalawang line sa financial planning. Money line and responsibility line. Tinuturo po dito na habang bata pa lang daw tayo, madalas hindi pa tayo nakakapag-ipon or hindi pa tayo nakakaipon. Pero meron na tayong mga responsibilities. Nakaka-relate po ba kayo? Bata pa lang, nagsisimula pa lang sa career, pero meron ng mga responsibilities. Tinuturo po ng X-curve concept na pagdating ng old years natin, kailangan magkaroon tayo ng big savings para hindi na natin masyadong maramdaman yung mga responsibility natin pagdating ng araw. For example, kailangan mo ng 10 million pesos. Let's assume na kailangan mo ng 10 million para sa retirement mo, para hindi mo na maramdaman yung mga responsibility mo pagdating ng araw. So ngayon, let's assume na meron ka ng 1 million pesos. So question, magkano pa yung kailangan mong pag-ipunan para maging sapat para masuportahan yung mga responsibility mo pagdating ng araw? Yes, kailangan mo pa ng 9 million. So ibig sabihin, kailangan mo pang mapaakyat yung money line mo. Okay? Ano ba yung mga responsibilities na yon? Ito po, food, shelter, clothing, education, health, debt, or loans. Yan po yung mga common responsibilities po natin. And most of us, we work hard for the money. Nagtatrabaho tayo para kumita ng pera para masustain natin yung mga financial needs natin. Right? So, ang tanong, yung mga responsibilities natin, is it permanent or temporary? For sure, alam natin yung sagot, di ba? Yung mga responsibilities na to, permanent. How about your work? Yung trabaho mo ngayon, yung pinagkakakitaan mo ngayon, is it permanent or temporary? Siyempre, alam din natin yung sagot, di ba? Temporary lang. Temporary lang yung trabaho natin kasi hindi habang buhay, kaya mong magtrabaho. So ano po yung kailangan nating ma-realize dito sa X-curve concept? So kailangan ma-realize po natin na dapat habang nagtatrabaho ka pa ngayon, habang kumikita ka pa, habang malakas ka pa, make sure na nag-i-invest ka para pagdating ng araw, magkaroon ka ng passive income. Money works for you. Para pagdating ng araw, yung pera na, yung magtatrabaho para sa'yo, para masustain yung mga financial needs mo pagdating ng senior years. Makikita natin dito, naka-highlight yung health. Bakit? Kasi isa sa pinaka-common responsibility natin pagdating ng old years natin is our health. Kaya napaka-importante na pinag-iipunan at dapat nag-i-invest po tayo para dito. Okay? So again, habang may active income ka, mag-invest ka na ngayon para magkaroon ka ng passive income pagdating ng araw. In life, there are 3 if. Yes, there are 3 if. First if is what if you die too soon? Second if is what if you live too long? And then the third if is what if you got sick? Okay, so sino ang magsusustain or sino yung magbabayad sa mga hospital bills mo kapag nagkaroon ka ng sakit? So unahin natin yung what if you die too soon? What if ikaw yung breadwinner? Ikaw yung inaasahan ng pamilya mo? Ikaw yung inaasahan nila, ikaw yung OFW na every month nagpapadala ka sa kanila para masustain yung mga financial needs nila. What if ikaw yung empleyado ngayon or nagtatrabaho ngayon para makakain yung mga anak mo, para makapag-aral yung mga anak mo, para masustain yung mga pangangailangan nila? What if you die too soon? Who will take care of them? Sino ang magsusustain sa mga financial needs nila? Pangalawang if, what if you live too long? Paano naman kapag humaba yung buhay mo? Who will take care of you? Sino naman ang magsusustain sa mga financial needs mo pagdating ng araw kung humaba yung buhay mo? And then another if is what if you got sick? Paano kapag nagkasakit ka? Sinong magbabayad sa hospital bills mo? Or what if nagkasakit yung pamilya mo? Who will pay for your hospital bills? So these are the 3 if na hindi tayo pwedeng mamili. Ito yung 3 if na kailangan nating paghandaan. Alright? So again, this is the X-curve concept. I hope may natutunan po kayo dito and may na-realize po kayo dito.